Breaking news! Muli pong binanata ni Ben Tulfo si Senator Rodante Marcoleta na matatandaan natin kamakailan nakalipas lang na ang nag-umpisa po nito ay si Ben Tulfo sa kanyang mismong programang Bitag, no? Tinutukoy niya na ang Blue Ribbon Committee. At ngayon po, muli pong bumanat si Senator si Ben Tulfo sa kanyang interview at sa kanyang Facebook page na Bitag na ito ang pagkakasabi. No, basahin po natin. Napikon lalo kitang aasarin. Ito po ang kanyang post sa kanyang social media accounts po. Ayan basahin natin. Lalakihan ko lang po at ating babasahin, no? Okay. Alam mo kasi, ang mahirap kasi po dito, kasi Sir Ben, dapat hindi na po kayo nakikisawsaw. Sige, palagay natin si Marco. Ito, pahingan mo napikon, lalo kitang aasarin. Tignan nyo mga kababayan, yung sa umpisa pa lang, mapang-asar na. Di ba? Mapang-asar na po siya. Namumblema ang taong bayan sa flood control na nangyayari. Palagay natin si Senator Marcoleta nagkakamali, no? Sige, palagay natin napipikon si Senator Marcoleta. Dapat hindi mo na pinipikon. Anong purpose mo, sir? Anong purpose mo, sir? Bakit mo siya inaasar? Kasi pang-aasar to lalo kitang aasarin. Gawain ba to ng isang mapagkakatiwalaang broadcaster o isang dating bitag? Sir, idol kita Totoo lang Siguro nga hindi na. Dahil bilib ako sa tapang mo dati bata pala ako, may mga baril kayong dala-dala pa. Ang talagang bilib ako sa inyo. Diba? Ngayon, makikipag-asaran ka. Sir, imagine, palagay natin si Marcoleta mali. Palagay natin si Marcoleta talaga, nakikita natin marami na asar. Marami na bubuisit. Sir, kailangan pa bang gawin to lalo kitang aasarin? Sir, ang inaasikaso po ng Senator Marcoleta, yung pong flood control. No? Pabayaan natin siya. Humapahiya siya doon sa kanyang pagsasaliksik, pag-iibidensya, di go sa iba. Pero hindi pa tapos, sir Sir, una pa lang ito. Basahin natin Napikon lalo kitang aasarin. Nasabi kong walang mangyayari ang kanilang pag-iimbestiga. Ilan sa kanila grandstanding at paepa lang. Gusto niyang palabasin sa TV program niya, sapol ang dalawang utol ko dahil membro ng kanilang komite. Di ako napipiko sa sinabi niyang kahit gabi ay naka-sunglass ako. May diferensya ang optic nerves ko. Prescribe ito ng doktor para makaiwas sa migraine. Kuyang, mga kasamahan mo, nirereklamo ka na sa SP, buisit sa'yo, nababastusan na. Sa totoo lang, pikon daw, lagi kang bad trip. Try smiling, try being a kid again. Tignan mo. Ano naman? Kung napipiko ng mga senador, SP man o buisit na. Ano naman sa'yo, sir? Anong meron, sir? Dahil trabaho mo, ganyan? Anong trabaho mo, sir? Sige nga, kaya mo ba tong yung trabaho mo i-connect dun sa ginagawa ni Senator Marcoleta pag-iimbestiga na para sa taong bayan? Kasi sabi mo sa umpisa, sir, nasabi ko walang mangyayari kung mangyayari ang kanilang pag-iimbestiga. Ilan sa kanila ground standing pa lang. Sir, tanongin kita, ilang araw na po nag-imbestiga si Senator Marcoleta bago nyo po sabihin to? Ilan po? Doon sa Senate, Isa po, sir. So, bakit mo sasabihin na wala mangyayari sa kanilang pag-iimbestiga? Sa umpisa pa lang, sir. Bakit nababasa mo na ba? Oo, sir, veterano ka. Kabisado mo lahat ng punto ng tao. Kabisado mo bito ka ng mga mangyayari. Oo, sir. Pero, sir, walang makakaalam ng bukas, sir. Sir, walang nakakaalam na kung ano bukas, kung buhay pa tayo o hindi. Ibig sabihin ko, huwag natin hatulan ng isang bagay lang, ng kagagawa pa lang, kakaano pa lang ni Senator Marcoleta Diba? Okay itong ginagawa mo. Bilang kaaway mo siya o kasagutan mo siya, okay. Hindi kita inaano dyan. Pero sinasagot ko lang itong mga argumento mo. Itong mga ibig mong sabihin. Diba? Ang pinaka-essence dito, sir, bakit sasabihin mo pa o makikisabay ka sa kanya? Sabi ko kanina, sige, marami nagagayat kay Marcoleta, marami na rereklamo, marami na babastusan, sabi mo.
pikon ka daw, sabi. O sige, pikon si Marcoleta, lahat-lahat na. Sir, imbis na po tumulong kayo, or po pwede, kayo magkakapatid, senador naman dalawang kapatid mo, mag-usap kayo, kausapin yung Senator Marcoleta, sir, ano ba dapat gawin namin, may ambag namin. Yung hindi, kasi nanguna siya eh. Nanguna kasi, ito panoorin natin sir ha. Ito kasi baka sabihin ng iba eh, iniimbento ko lang. Kanyang mga pahayag na ang isa sa mga highlights niya ay yung komite ni Senator Dante Marcoleta. Mapapanood niyo po sa screen. Inuulit ko mga boss. Ang totoong boss, kayo, tama, ang taong bayan, tama, nakatutok ngayon dito sa issue ito. Tama. Pero alam niyo, may pangungutya. May pumbubuisit. Okay. May halong inis. Okay. Nakikita nila, simple lang. Investiga. Okay. Puro pa Teka, sir. Ano imbestiga, sir? Ilang beses ba nag-imbestiga? Sige, go. Inaantay ng taong bayan ang gagawing investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Okay. Alam ko naman, ipapatawag nila isa-isa. Okay. Well, meron silang power to subpoena. Ang tanong, sino bang mas makapangyarihan pagdating sa pag-iimbestiga? Sino pa? Ang ombudsman. Okay. Anong trabaho ng Senado? Ba't tumatawa kay sir? Alam niyo na, mag-imbestiga. Karamihan sa kanila, pa-epal. Opinion mo? Sir, bakit mo sasabihin pa-epal? Isa pa? Forma. Forma. Kunyari, maraming nalalaman. Marami nalalaman. Ground standing. Kuminsan, parang sila na ang nagiging storya. Okay. Sila na ang nagiging issue. Sila na ang center of attraction. Okay. Gusto nilang nakikita sila ng taong bayan. Okay. Kaya naman, nakatutok yung mga media. Okay. Pero mga boss, maputol natin saglit. Ito sir Kayo po ang unang nagsalita po sa kanya. Kausapin naman natin na Kayo po unang nagsalita kay sa Blue Ribbon Committee. Wala kang nga tinutukoy pangalan doon, pero tatamaan si Senator Marcoleta at iba pa. Siyempre siya ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Kung tirahin ko man ang bitag at sabihin ko hindi ikaw, ang tatamaan pa rin nun ikaw. Siyempre sabihin mo hindi ka tatamaan. Diba? Pero yung sinasabi po kay Senator Marcoleta, masakit po yun sa kanya. Bilang isang bentulpo na kilala po kayo. Marami po nakasubaybay sa inyong tao. Marami po umiidolo din po sa inyo. Isa na rin po ako dun eh. Ngayon hindi na po. Diba? Hindi. Marami sumusubaybay po sa inyo. Marami po kayo maiinganyo. Na ano ibig sabihin mo? Biruin mo, isang beses pala nag-iimbestiga si Senator Marcoleta. Para mong sinasabi na epal, ganyan, marami nalalaman. Kung buti sana kung panglima niya natutulan nangyayari, anong gusto mo unang investigasyon, pakulong kagad? Hindi niya dumalo yung iba eh. Sige niya, sir. Ano, harasin yun, papuntahin? Kung nasa ibang lugar, puntahan, harasin, papuntahin sa Senate? Sir, yung sinasabi mo rito sa umpisa, sir, ng unang pahayag mo doon sa video pinakita ko, hindi bagay. Bakit? Walang mga dumalo doon sa Senate. Iba nagkasakit daw kuno, hindi ko alam. Tapos babanat po kayo kanina ng gano'n, yung unang video kanina, na epal. Paano epal? Sir, sige, may nagsusumbong lang sa inyo, banatan si Senator Marcoleta. Tanong ko lang siguro naman, wala naman. Diba? Hindi, totoo yun, sir. Diba? Anong meron, sir? Eto, sir, pag nakatatlo si Marcoleta ang speech at wala nangyari, diyan ka bumanat, yun ang bagay. Kasi una yung banat po, hindi bagay. Kasi, 7 doon yata hindi ko sigurado 7 o 8 siya, hindi dumalo po sa hearing. Hindi sir, medyo na, na kayo sir, nalinawan na kayo. Bakit nga pala ako bumanat, wala palang dumalo masyado. So, hindi successful yung hearing na yon. Kasi walang dumalo masyado eh. Kaya ka ipapasubpi na eh. Di ba? Ba't ka babanat ng umpisa? Ito yung banat mo ngayon napikon, lalo kitang aasarin. Tama ba to, sir? Ito ba ang isang
kagalang-galang na broadcaster dati na ito ngayon na yung taong bayan nangangailangan ng tulong ng flood control. Hindi naman puro forma si Senator Marcoleta eh. Kaya nga, seryoso siya mag-imbestiga eh. Tapos may babalat na gato, lalo kita nga asarin. Sir, ikaw, tanong ko sa'yo, sir. Sana hindi mo burahin to. Pag binura mo to, sabi, mali ka. O, lalo kita nga asarin. Hindi totoo, sir. Ako, hindi naman ako, wala namang masama yun sa post mo kasi kalayaan mo yan. Kalayaan nyo po mag-post ng ganyan at si Senator Marcoleta, balikan nyo kung ano yung sinabi niya. Pinaliwanag mo, kaya ka naka-sunglasses kasi niya, may optic nerves ka na nabili ng doktor sa'yo. Okay, sinagot mo yon. Ang problema, sir, yung lalo kitang aasarin. Okay na sana itong sentence mo sa baba eh. Itong sa baba, okay na to eh. Kasi ito, accepted to kasi nga, talaga naman binanatan ka rin talaga ni Marcoleta. Pero ito sabi mo lalo kitang aasarin, sir, personal na to. Alam mo kung sino nag-iimbestiga si Senator Marcoleta. Tapos aasarin mo? Eh di magugulo yung flood control. So ititesting mo siya kung gaano siya kagaling habang may nangaasa nag-iimbestiga. Sir naman, hindi naman tayo bata eh. Trying being a kid again. Diba? Oo. Diba sir? Lalo kita nga asarin. Ano ibig sabihin nito? Diba? O, panoorin natin ito. Interview nyo po to, sir. Interview nyo po to. Kausapin naman natin ng isa sa mga pinangalanan ni Senador Kayo magsabi kung tama yung sinabi nyo rito. Sir. Dante Marcoleta, ang broadcaster na si Ben Tulfo. Magandang gabi, Ben. Magandang gabi sa inyo. Ay, diretsahang tanong na sa'yo, Ben, no? May galit ka ba kay Senator Marcoleta? Hindi naman. I think may problema lang siguro dito. I believe that we have the same, direction, but different siguro destination. Personal lang yata dito ni Senator Marcoleta sa kanyang Blue Ribbon Committee. Hindi sir eh. Kaya na personal si Marcoleta kasi personal po yung atake nyo po eh sa Blue Ribbon Committee. Sabihin mong epal, hindi ba? Sir naman, huwag naman tayo maglabo. Yung epal, ano ba yung epal? Ulitin niya natin yung video sir, bago yan ha, para maganda. Ang kanyang mga pahayag na ang isa sa mga highlights niya ay yung komite ni Senator Dante Marcoleta. Mapapanood yun. Pero alam niyo, may pangungutya. May pumbubuisit. May halong inis. Nakikita nila, simple lang. Investiga. Puro pa epal. Puro pa epal. Pantay ng taong bayan ang gagawing investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Buo, binuo mo. Nako, alam ko naman ipapatawag nila isa-isa. Well, meron silang power to subpoena. Ang tanong, sino bang mas makapangyarihan pagdating sa pag-iimbestiga? Sino pa? Ang ombudsman. Anong trabaho ng Senado? Alam niyo na, mag-imbestiga. Karamihan sa kanila, pa-epal. Forma. Kunyari, maraming nalala. Nako, grandstanding. Nako. O sir, kayo nagsabi niya na kuwari maraming nalalaman. Grandstanding. Tapos pa-epal. Sige niya sir. Tapos sabihin niyo rito, ito sabihin niyo pa. Kausapin naman natin ang broadcaster na si Ben Tulfo. Magandang gabi, Ben. Magandang gabi sa inyo. Ay, diretsahang tanong na sa'yo, Ben, no? May galit ka ba kay Senator Marcoleta? Hindi naman. I think may problema lang siguro dito. I believe that we have the same, direction, but different siguro destination. Personal lang yata dito ni Senator Marcoleta. Pinersonal na niya yata ito. Siyempre, sir, personal yun eh. Ano yun? Joke lang, sir? Sinabi nyo? Blue Ribbon Committee, official ng Pilipinas na committee yun. Sir, di ba? Official po yun, sir. Siyempre po, may insulto kahit ako yung Blue Ribbon Committee, sir, pag sinabihan mo eh. Baliktad natin, yung bitag sabihan ko na puro pa-epal. Eh, di ba mapipersonal ko kayo? Di ba? Ganun din po yun, sir. Kayo naman, sir, para... Blue Ribbon Committee, when I said something like,
pwede naman mag-conduct ng separate investigation ng ating ombudsman whether may nakaupo na o wala na kasi mandato ng ating ombudsman yan eh. So separate investigation gagawin ng ombudsman. They can do a self-initiated investigation. And at the same time, pwede na sila mag-conduct ng fact-finding. If not, preliminary investigation. Tawagin na mga sangkot. Ngayon, nasabi ko na posible, pala mag-grandstanding ng ilan dyan, so nasaktan siya roon, naging personal yan. Oo naman, sir, syempre. Naman, sir. Anong gusto mo, sir, hindi masaktan? Kasi kayo, sir, ganito yung sir, kayo po mga nila Senator Erwin Tulfo at ni Rapi Tulfo, sanay po kayo sa batikos. Alam namin yan. Sanay kayo sa bakbakan. Hindi lang bakbakan sa keyboard warrior, hindi sa salita, sa broadcasting, bakbakan sa personal. Kasi bata pa ako, napapod kayo, lumalaban talaga kayo, dadala pa kayo ng mga armas. Sumusugod kayo sa isang parang masukal na daanan. Talagang bakbakan talaga laban nyo. Totoo yan. Nasaksiyan ko mga Tulfo. Oh, kaya matitibay kayo pagdating sa ganyan. Sir, si Senator Marcoleta, sir, hindi mo pwedeng sabihin katulad nyo. Maaring mapikon ito o mapersonal ito lahat na sasabihin mo. Lalo na yung sinasabi mo, pa-epal. Doon pala sa itang epal, masakit na eh. Pag grandstanding, tapos Blue Ribbon Committee binanggit mo pa. Siya nga ang chairman nito, sir eh. Di ba? Siyempre magre-react yung tao, sir. Di ba? Ito naman siguro senador na to masyadong sensitive, napipikon, nababad trip, ginagamit yung kanyang TV program sa istasyon nila, na di na natin ako. So, tingnan mo, sino tinutukoy mo dyan, sir? Parang yung sentence mo, sir, walang halong pagmamahal. Totoo lang, sir. Hindi ko nararamdaman, sir. Parang iba yung Ben Tulfong pagkakilala ko bigla. Bakit ganun? Dati hindi pa kayo bago tumatakbo kayo ng eleksyon, hindi ganyan pagkakilala ko sa inyo eh. Matapang kayo na may paggalang. Humaharap kayo ng harapan sa tao. Kahit inaamban nyo nga, o suntukan, kaya mo eh. Di ba? Hinahamon mo si Tebes, di ba nakaraan, inahamon mo yung kaya mo. May paggalang kasi nakikita ko. Pero ngayon, sir, hindi ko makitaan, sir. Totoo lang, sir. Nalulungkot ako. Hindi ko makilala yung Ben Tulfo. Bakit ganun? Hindi ko makilala si Ben. And the more na I would, as a broadcaster, meron naman akong karapatan magpahayag. Tama yan. Pero Ben, trabaho natin. Pero Ben, may pinatutungkulan ka ba kung sino itong mga nagpapaepal dyan sa Senate Blue Ribbon Committee? Kasi nabanggit ko ni Senator Marcoleta, even your brothers, no, ay kabahagi nito. Well, it's like this. Alam natin siguro dito ang gagawin ng Senate Blue Ribbon Committee. At the end of the day, matapos ang kanilang investigation, i-forward pa natin yan sa ombudsman eh. Ang in aid of legislation naman ang Senado. Nasasanay ng mga tao sa ganyan eh. Sir, sandali lang. Isang beses pa nag-iimbestiga si Senator Marcoleta. Huwag mo sasabihin yan. Nasasanay yung mga tao. Alin ang bagay na masasanay yung mga tao? Isang beses pa nangyari to. Bukas pa lang ata ngayong araw to, Monday. September 1 pa lang magsisimula ang pangalawa. Titingnan natin ano bang talaga ang ratio ng mga napoprosecute pag dumadaan sa Senate Blue Ribbon Committee. I-research niyan. Ilang %? Kung totoo sa ombudsman talaga, separate investigation. Sir, hindi ko maintindihan eh. Ano yung sinasabi mo sa ombudsman talaga? Sabihin baliwala ang Blue Ribbon Committee? Dapat nililinaw mo, sir. Ini-interview ka na dyan, sir eh. Ano ba talaga mag-iimbestiga? Ombudsman dapat muna o baliwalain na yung Blue Ribbon Committee? O kung sa ombudsman, hindi ko malaman, sino-correct lang kita, sir ha? Gusto ko malaman, malinawan na, yung ombudsman ba mag-iimbestiga? Kailan? After ng Blue Ribbon o bago mag-Blue Ribbon? Kasi nakapagtataka eh. Nung wala pa si Senator Marcoleta, yung sinasabi mo ombudsman, ba't hindi nag-imbestiga? Sige niya, sir. Sir, hindi nyo ba alam, sir, yung nag-iimbestiga si Marcoleta? Nagkakagulo lahat. Bakit? Kasi maraming sangkot eh. Hindi matukoy kung sino pa. Bukas pala malalaman itong September 1. Di ba? Siguro naiinis siya doon sa sinasabi ko magpapa-epal grandstanding kasi diretso lang natin, iba naman sa kanila, medyo nasasabit doon sa sinasabing flood control eh. Ngayon, para sa atin. Sino sa kanila, sir? Sabihin mo, sir. Mahirap kasi yung ganyan, sir eh.
I was just trying to make my point, pero nagiging sensitive ata ito, napipiko na ata ito. Although kasama yung mga kapatid ko. It doesn't mean that because mga kapatid ko dyan, ay medyo sane na sila. No, ginagawa kong trabaho ko. Sir, kasi yung mga kapatid mo, sanay na sa'yo. At syempre, kapatid mo yon. Kabisado ka na. Eh, si Senator Marcoleta, hindi ka naman kilala nitong lubos eh. Narinig pangalan mo siguro noon pa, Bitag, Bentulpo. Pero hindi ka niya kilalang lubos kung sino ka. Kung ikaw ba ay mapikunin o mapaganon. Hindi mo rin kilala si Senator Marcoleta kung pikunin. Eh, ngayon, alam mo na pikunin. Tapos sasabihin mo sa post mo to, lalo kitang aasarin. Sir, nilalakad niya yung sir, pang-flood control, inaabangan ng taong bayan to. Saka mo na bakbakan si Senator Marcoleta pagtapos na yung flood control. Libre ka naman eh. Wala naman problema. Democratic na bansa naman tayo. Hindi ka naman balat sibuyas. Sabi ko nga, bakbakan talaga ang mga tulpo dati. Kahit ngayon eh. Hindi to maaasar ng basta-basta. Makikipag-asaran pa sa ito. Talagang, yan ang pagkakilala ko sa inyo, sir. Kagalang-galang kayo na lalaban. Nilirespeto. Lalo si Rapi Tulfo. Sumbungan talaga din ng bayan. Lalo si Ramon Tulfo. Diba? Ibig sabihin, sir, ginagalang po kayo. Huwag natin damay yung kapalit mo. Kasi may termino ka na iba si Tulfo, iba si Ben, iba si Sige, ikaw lang po, sir. Sir, ganito lang, sir. Iba ka po kay Marcoleta. Palagay natin 100% nagkamali si Senator Marcoleta. Hindi mo ba mapaparaanan muna to? Sasabihin mo, lalo kitang aasarin? Hindi mo muna mapaparaanan to? Sige, pagbibigyan kita. Popost lang ako, pero nang ganito, sasagutin mo lang yung binati ko sa ni Marcoleta. Tapos na. Yung kasi, magsasalita ka pa, ito mabigat eh. Yung sabi mo, lalo kitang aasarin. So, ibig sabihin, magpapatuloy. Tama? Mali ba na lang kung hindi mo to gawin tong sabi mo? As a media person, let's separate realities from politics. Yung aking sinasabi, reality, antas ng level na Totoo yun. Reality siya sabi ni Bentulpo. awareness ng mga tao, as well as ang knowledge about this controversy or anomaly dito sa Ghost Flood Control Project. Tama yun. Totoo yun. Reality si Bentulpo. Tama yung sinabi niyo, sir. Pero, sir, paalala lang, isang beses pala nangyari ang investigasyon. Yung Senate hearing, isang beses pa lang. May hindi pa dumalo, 7. Hindi mo ba muna mapagbibigyan yun? Una kang bumanat kagad sa programa mo nakarang araw. Na pa-epal, pag-grandstanding, walang alam, may parang, sabi mo, parang medyo nagmamarong yata yun. Ano ba yun? Sabi no, nakaraan, sa'yo na. Well, in relation... The question really is, ang mga tao nag-i-enjoy na lang eh. Nagiging national pastime na lang to eh. So that is basically politics. The reality is, at the end of the day, may makakasuhan ba? Recommended. Sir, may makakasuhan ba? Sir, hintayin mo! Wag kang... Sir naman! September 1 pa, magpangalawang hearing, may makakasuhan ba? Bakit ba para bang yung siya sabi, para bang tapos sa tong hearing na to lahat-lahat na nahatulan na walang makukulong? Hindi natin alam mo, sir, ang bukas. Sorry lang naman ang Blue Ribbon Committee ni Marcoleta eh. At the end of the day, may makakasuhan ba? Recommendatory lang naman ang Blue Ribbon Committee ni Marcoleta eh. Ito, Blue Ribbon Committee ni Marcoleta. Sir, hindi kanya yan. Blue Ribbon ni Marcoleta. Sir, chairman lang siya dyan, di sa kanya yan. Kasi pag siya sabi mong Blue Ribbon ni Marcoleta, para mo siya sabi gumagawa si Marcoleta ng sarili niyang Blue Ribbon Committee. Huwag ganun, sir. They will recommend whether in aid of legislation, kung may nakita silang dagdagang pambatas, or mag-recommend sila for sino yung sasubmit nila mga pangalan ipoprosecute. At the end of the day, it's still the ombudsman. Tama yun. Kung ang makita ng ombudsman, then diretso sa Sandigan Bayan. Tama yun. It's like this. Ang ombudsman, para mga piskal yan. Tama. Ang korte, Sandigan Bayan. Ang Senado, para mga abogado yung Correct. I'm sorry. Tamaan kung sino tamaan. Oh, tama ka, sir. Correct ka dyan. Sinasabi mo. Pero, hindi yan bagay sa sinasabi mo para sa sitwasyon niya yun. Bagay yan sa mga susunod na panahon pa. Kapag si Senator Marcoleta nakaraming hearing na at wala pa rin nangyayari, wala nakakasuhan, wala nakukulong, wala nakokontempt, sabihin mo yan yung sinasabi mo ngayon.
Kasi walang masama dyan sa sinasabi mo, tama lahat yan. Hindi lang bagay sa panahon. Gets nyo, sir? Hindi ako mag-hold back dito. Pero ang pangit dito is napipikon yung bagitong senador na politikong matagal na. Kaya akala nyo siguro siya na may karapatan, siya lang may mga kaalaman, pag medyo may nagsasalita sa kanyang mga committee, napipikon siya. Lahat na lang ata, nakakaaway niya. Dalawang broadcaster, kapwa niya mga senador, nire-reklamo na siya. Yuro naman, pag tinanong nyo kay Speaker, kay Senate President. Oh, sir. Sir, labas ka po dyan, sir. Kung may napipikon man sa kanya, sir. Kasi ang nangyayari po dyan, sir, kaya nyo binabanggit yan, hindi ko alam kung ano purpose nyo. Kasi sa akin, kaya ako nagbabanggit ng kanya para magtawag ako ng audience ko eh. Nakakampi sa akin eh. Na masobrang na yung tao na yan, huwag nyong kampihan yan. Maraming kaawayan, parang ganun labas sa akin, sir eh. Sir, hindi mo na kailangan banggitin yan, sir. Yung sa'yo lang, sir. Sagutin mo na yung, ito pabor ako sa sinabi mo to eh. Yung nasabi ko walang mangyayari sa kanilang pag-iimbestiga. Sige, opinion mo yan, sasagutin din namin yan. Sasagutin din ni Senator Marcoleta yan. No? Ngayon, yung sinabi mo lalo kitang aasarin, doon lang po ang pinupunto ko na hindi na bagay na hindi na sinasabi dapat. Oo. Lahat kung anong nangyayari dyan. Huwag na tayo maglokohan pa. Let's let the ombudsman do its job. Tama, wag na maglokohan pa. Sinabi na ni ano yan eh, nakarang broadcaster eh. Kasi ang gusto nila, diba? First time na may nag-imbestiga sa flood control, correct? Correct mo. First time may nag-imbestiga sa flood control. Hindi naman nangyari ito noon eh. Sa panahon ng Digong, hindi nangyari. Iba siguro investigasyon, di flood control. First time ngayon. Yung first time na nag-imbestiga sa flood control, billion pa. Masahol pa sa yung nagnakaw, sino yun? Yung pork barrel? Million lang yun. 7 million, 8 million, 100 million. First time to na may billion at flood control. First time. Ngayon, kung first time at unang hearing pa lang, may mga nagsasabi na Sarsuela daw ang politika, epal daw, ang dami nagsasabi. Ano ba naman to? Yung attitude ni Marcoleta, halimbawa, ibukod nyo yun. Pag sa hearing, sagutin nyo. Wala problema, sagutin din kayo ni Marcoleta. Diba? Pero yung tayo magpo-post sa Facebook ng ganito, pan for distract, lalo kitang aasarin. Sir, hindi naman tama, sir. Papayag ka, sir, ako'y sumaway sa'yo. Wala naman akong karapatan at mas matanda ka sa akin, mas marunong ka, mas experience ka, mas kilala ka. Mas makapangyarihan ka siguro talaga. Kumpara sa akin, ha? Sa abilidad mo, sa tapang mo. Pero sir, pwede ba sawayin kitang konti? Na lalo kitang aasarin? May tanong lang ako isa, sir. May tanong lang ako. Ito ba tama o mali? Ito yung sagot na oo, hindi lang. Tama ba itong pinost nyo? Lalo kitang... Yung baba, okay yan. Kasi sinagot mo yung bati ko sa iyo ni Marcoleta. Tama? Yung ito lang na pikon, tama yan. Yung salitang lalo kitang aasarin. Tanong ko sa iyo, sir. Tama ba o mali? Yun na naman, sir eh. Pag sinabi nyo pong tama, ay wala po tayong question dyan. Sa inyo na po yan. Pag sinabi nyo pong mali, mali naman pala eh. Diba? Bakit mo pinost pa at parang ano pa kay Marcoleta? Diba ho ba? Parang ganito, sir eh. Imbis na tama na kayo, naging mali pa kayo dahil sa post nyo. Gets nyo, sir? Gets nyo ako, sir? Palagay natin ha. Una kang bumanat kay Marcoleta. Si Marcoleta bumanat sa'yo. Nagbanat ka ng ganito, lalo kitang aasarin. Sa tingin mo, tama ka na o mali ka? Tama ka na nga eh. Sa'yo sa sarili mo ha. Kasi sinagot mo si Marcoleta. Pero mali pa rin overall. Bakit? Kasi nag-iimbestiga yung tao sa flood control. Saka mo na asarin. Yun lang yun eh. Diba? Makikipag-asara to, makikipag-debate pa sa'yo to. Pagtapos ng flood control. Kasi humihanap ng resibo yung taong bayan ngayon, sir. Kaya nga nagagalit siya kay Pangilinan eh. Na wag na mangialam. Kasi nadidistract siya. Hindi siya ganun kagaling pa na talagang parang kayo, hindi naman. Magaling talaga siya sa batas. Senator Marcoleta. Nadidistract syempre tao lang. Gets?
kahit wag na mag-antay ang ombudsman ng sasabihin ng Pangulo, pwede na sila mag-motoproprio investigation. At sa dulo ng itong lahat ng ito, Ben, ang importante ay yung accountability at kung may makakasuhan at mapanagot. Exactly. Kasi investigation is investigation. What's in aid of legislation? Well, people want prosecution. People want accountability. The people want accountability rito. And then, ano yun? Tama Prosecution to culpability. Tama yan. Nasa Sandigan Bayan yan, kung ano makikita ng ombudsman, kahit na anong gagawin ng Senado, i-recommend pa rin sa ombudsman eh. Alright. Ombudsman naman parang piskal eh. Prosecution, akit na sa Sandigan Bayan. Kaya yung mga ibang senador natin, siguro maintindihan nila, ginagawa kong trabaho ko sa media. So this time, ang sinasabi ko, reality and politics. Yung politics na nasabi ko na parang, baka maging ano to eh, maging national pastime na lang to. Mga tao nalilibang eh, hindi na inaabangan kung ano magiging resulta, inaabangan kung sinong aawayin, kung sinong susuoplahin, kung sino pahihiya, kung sino yung ibabang mo ang martilyo na ro. Gusto mo gamitin ko to? O, tignan mo. Kay Marcoleta siya tayo. Gusto mo gamitin ko to? Sir, sandali lang, sir. Bakit parang personal yung banat nyo kay Senator Marcoleta? Gusto mo gamitin ko to? Bakit parang paparamdam ko natatapunan kayo? Sir, maangas po kayo, alam ko. At talagang matikas kayo. Pero bakit yung sasabihin nyo po yun, sir? Hindi bagay po, sir. Bakit? Kasi una pala naghihiring, sabi ko nga eh. Bakit naghiring na ba ng pangalawang beses? Pangalaw, pampito? Siyempre nagalit yung tao si sinungaling eh. Ano ba? Yung tao, 40 billion yung pinag-uusapan, sir. Paiba-iba ng statement. Hahampasin kita ng martilyo, sabi ni Marcoleta. Sir, bakit ganun, sir? Bakit ganun, sir? Iba yung pagkakilala ko ata. Baka maging ano to eh. Maging national pastime na lang to. Mga tao nalilibang eh. Hindi na inaabangan kung ano magiging resulta, inaabangan kung sinong aawayin, kung sinong susuoplahin, kung sino pahihiya, kung sino yung ibabang mo ang martilyo na ro. Gusto mo gamitin ko to? Gusto mong makontent ka? Yan ang inaabangan ng tao eh. Sir, paano mo nalaman yun ang inaabangan? Paano, sir? Alam ko, eksperyensado po kayo. Pero paano mo nalaman, sir? Diba? Totoo lang, paano kaya nalaman ni Sir Ben yun? Hindi siguro batay sa experience niya kasi paulit-ulit na nangyayari sa Senate eh. Abangan natin bukas, yung sa September 1. Baka nga, yun na naman ang abangan ng tao. Doon pala kami maniniwala sa sinasabi mo, sir. Pero sir, huwag muna pangunahan, sir. Huwag muna. Abangan mo natin yung pangalawang hearing hanggat pangatlo nga eh. Di ba? Sarsuela, huwag naman sana. And pareho tayo. Ben, ito, may bagong balita nga kasi, nagbitiw na itong si Secretary Bonoan at pinalitan ni Transportation Secretary Vince Dizon. And in addition to that, nagpa-establish ang Pangulo ng isang independent commission to look into this flood control mess. Quick reaction to this. That is a very good move. As a matter of fact, bakit sa Pangulo yan, ano? My point of view as a Florida state, kapareho natin sa media, andiyan naman ang ombudsman. Pwede naman sila gumawa ng investigation nila eh. They can do a fact-finding now. They can summon everybody. They can do a preliminary investigation, all the documents, tawagin lahat yung mga sangkot, magpa-fact-finding ka, or gagawa ka ng sarili ng fact-finding, anong ginagawa ng ombudsman natin? Kaya nga naninilbihan sa atin yung ombudsman. Sir, tama yung sinabi mo, kaya pa binabagay yung ombudsman, anong ginagawa ng ombudsman natin? Bakit di mo sabihin kay Marcoleta ngayon? Anong ginagawa ng Blue Ribbon Committee natin? Yun na nga ginagawa ni Senator Marcoleta. Hintayin nyo lang, sir. Huwag kayong magmadali. Umpisa pa lang tong laban. Kasi sir, hindi biro po to eh, sir ha. Bilyonaryo po yung mga yon. Naintindihan nyo po ba, sir? Marami pong pera yon. Oh. Di ba? Marami pong pera. Pero yung mga, hindi ba sa papatalo yun? Pwedeng tumakas yun anytime. Pwede magbayad ng ganito. Abogado magaling. Di ba? Hindi biro ang kalaban, sir. Tapos magtatagbagyo pa. Magbabaha na naman ulit. Ayun na naman. Sisiyan na naman. Budget na naman. Sir, hindi biro yung laban, sir. Kaya dapat muna, bago po kayo bumanat, hintayin muna natin yung pangalawang hearing. Di ba? Sir, hindi kita pinipersonal, sir ha. Sana wag mo akong pagalitan. Kasi, gusto kong, ako kasi idol kita sa lahat na tatlo, ikaw idol ko eh. Kasi si Erwin Tulfo, minsan sumasablay dati. Tapos si Rapi Tulfo,
makulit sa programa niya, talagang tatawa pa. Sabi niya, scripted daw, sabi ng iba. Sabi ko, si Ben Tulfo ang matapang, sabi ko. Bakit? Yan talaga. Kahit suntuka, makikipagsuntukan yan. Hahamon yan. Pupunta pa yan sa store. Loloko-loko yung store. Ayaw magpasahod, pupunta si Ben dyan. Dati pa, bata pa ako, talaga napapag kita. Kaya si Ben Tulfo ang pinakagusto ko. Gusto kong ibalik yon dati mong ikaw, sir. Hindi ako, lahat ng vlog ko, binabanatan ko talaga. Pero ikaw, hindi kita magawang banatan. Bakit? Kasi, andun pa rin yung paghanga ko sa'yo sir Hindi ba? Andun pa rin yung paghanga ko sa'yo. Panoorin mo ibang video, talaga banat kung banat talaga. Di ba? Pero ikaw, sir, andun yung paggalang ko sa'yo Nagtataka lang ako, bakit mo sinasabi to kay Marcoleta? Di ba? Ano meron? Hindi pa tayo ba magkapaghintay? Diba? O kahit pa paano, sir, maraming salamat sa iyo. Sana, payo ko lang, wag mo na ituloy yung sayo mo, aasarin kita lalo. Kasi hindi po maganda yun. Hindi po healthy yun sa mga mamamayan nag-aabang ng resibo sa flood control. Salamat ng marami sa iyo. Mabuhay kayo. Mabuhay po kayo. Senator Marcoleta, aabangan po September 1. Tingnan natin. Maraming salamat po sa inyong lahat.